So ayan po, ang gusto nila walang pinagkaiba talaga sa feed sa baboy, halos pares lang o gustong gusto nila eh. Yan o. Hello mga kasaka, sana po ay maganda ang pasok ng bagong taon sa ating lahat. So, ang discussion po natin ngayon ay patungkol sa feeds and feeding po. So, ayan po. Ang tanong po ay ito. Paano kung walang supply ng feeds na para sa baboy? Marami pong beses na nangyari sa akin yan. So, yan po ang i-discuss natin sa video ito, kung paano po tayo gagawa ng paraan para po ang mga baboy natin ay tuloy-tuloy pa rin sa kanilang pagkain. So walang feeds na mabili na para sa mga baboy. So yan po yung bigyan natin ng solusyon sa topic na ito. Ayan po. So maraming beses na po na nangyari sa akin yan. Walang feeds na mabili para sa mga baboy. So gumawa ako ng paraan at gumawa ako ng solusyon para dyan, at gusto kong i-share yan po sa inyo itong nangyari sa akin, kasi marami beses yan na nangyari sa akin. Ang gawin po natin dyan ay ito, tumingin tayo sa mga feeds na para sa mga broiler. Yung para po sa manok, yan po yung bilhin natin. Bibili po tayo ng feeds para sa manok, sa broiler po yan. So ganito po yung bigyan natin ng pansin, yung kanyang protein content. Ano yung protein content? Ito po yung dami ng protina na ibinibigay natin sa mga baboy natin, depende sa kanilang edad. So halimbawa, sa pre-starter dapat 20% yung protein content. Sa starter naman is 17 to 18 protein content. Sa grower naman ay 16 to 15%, and then sa finisher ay 14 to 15% po. So ayan po yung bigyan pansin natin. Halimbawa itong baboy ko na to ay mga 3 months. So ang pinapakain ko pa sa kanila ngayon ay starter pa lang po. Malakas ang protein content niyan. So sa starter ay 18 to 17% po ang kailangan na dami ng protein content. So ang ginawa ko, bumili po ako ng broiler starter ngayon na katumbas ng protein content ng hog starter. So ang binili ko ay yung broiler starter. Ang broiler starter po ay naglalaro sa protein content niya, na kung saan ito po ay nasa 18% protein content. So ayan po yung solusyon na ibinigay ko sa inyo. Ulitin ko po. Halimbawa mga baboy na ganito, mga nasa starter stage pa lang sila, kasi magti 3 months pa lang ang mga to, ang bilhin ninyo, kung wala kayong mabiling hog starter, bumili kayo ng broiler starter para sa manok po yan. So ang protein content ay 17%. So ayan po, yan lang po ang napaka simpleng solusyon kapag wala po tayong mabiling mga hog feeds. Kailangan gumawa po tayo ng paraan, gumawa tayo ng ibang option gaya ng ibinigay kong solusyon sa inyo mga kasaka. So ayan po, kahit anong brand ng feeds, basta ang tingnan natin is yung protein content, kasi yung protein content, iyan po ay yung dami ng protina na kailangan ng baboy sa kanyang paglaki,
para sa kanyang pagdami ng laman niya. Okay, lahat-lahat na nandyan na. Pati yung kanyang kalusugan, nandyan na po lahat. So, para magiging malaki, malusog mga baboy natin, yan ang binibigyan pansin, yung protein content po. So, ayan po. So, yan po yung dahilan na dapat nating bigyan pansin. So, nabigyan ko po ang solusyon ng problema kong yan kasi 3 beses akong nawalan ng feeds. Imagine, umaabot yan ng mga 1 linggo. Lalo na kapag hindi maganda yung pag-deliver ng feeds kasi nawawalan din yung mga farm supply So, ayan po yung pinaka-iminam na solusyon, yung ibinahagi ko po sa inyo ngayon. Ngayon, kung sakali man ang nawalan ay starter or grower or finisher, marami pong katumbas yan na feeds na para sa broiler yan. So, marami po. Hindi ko na po ako magbanggit ng brand. Marami po, magtanong po kayo sa mga nagtitinda sa mga farm supply. Alam na po nila yan. Basta sabihin nyo lang yung protein content na kailangan ninyo at may tama nila yon sa bibilhin yung feeds na para po sa broiler. O, ayan po. So, maraming salamat mga kasaka sa inyong pakikinig sa akin. So, ayan mga kasaka, sana ay nakapagbigay ako ng konting aral ulit sa atin dito. Ito po ulit ang inyong gurong magsaka, Elvis PR Saga, nagsasabing tayo po ay dapat palaging gumagawa ng paraan para po maibsan natin yung mga problema natin sa ating pagbababoy. Kagaya ng ibinahagi ko sa inyo ngayon. Salamat, God bless po sa ating lahat. Ito po yung nabili kong grower, oh. Ito po yung nabili kong broiler starter. Ayo, yan po. Crumble form yan. Naka mas ko na sabi nila ito mas. So ito po yung nabili kong broiler starter. Nasa crumble form po siya. So paano yung ginagawa niyo sa pagpapakain sa baboy niyo sa grower? Gawin din po. Babad lamang po natin yan sa tubig ng 5 to 10 minutes saka natin ibigay sa mga baboy natin. Walang pagkakaiba po ang pagbibigay ng feed sa kanila. Sa hog grower, hog starter, hog finisher, pre-starter, pares lang po. Basta sa akin naman kasi binababad ko yan sa tubig 5 to 10 minutes bago ibigay sa kanila. Okay, so yan po. Ang lasa at amoy po nito ay pares lang sa mga hog feed. Pares din sila ng lasa, amoy. At kasi pares lang naman yung feed. Composition nito walang pinag-iba. Ang pagkakaiba lang po nito ay yung protein content. So ayan po, pakain na natin sa kanila. Pwede na po ito. So ayan po, kung gusto nila walang pinagkaiba talaga sa feed sa baboy, halos pares lang. Gustong gusto nila eh. Yan sarap na sarap sila, walang pinagkaiba. So yan po yung talagang totoo sa mga baboy natin. Kapag nagpalit tayo ng feeds, okay lang. So ayan, yan yung patotoo, sinasabi ko na sa inyo. Halos parehas lang, sarap na sarap sila dyan. Talaga naman sarap na sarap sila. Ayan. Yan. So ayan mga kasaka, hanggang sa muli. God bless sa ating lahat.